Hi everyone, welcome back to my channel. Today is just gonna be a raw vlog just because ginagawa ko lang tong excuse na vlog para bumangon ako. Kasi with the past couple of days, hindi ako medyo okay. Marami akong nararamdaman. So, sabi ko, today, hindi ako pwede mag-call in sick. It's a Thursday and malaking role ko sa office kapag Thursday. So, yun yung nag-iisang day na hindi ako pwede mag-call in sick talaga as much as possible. But then, yun, sabi ko mag-vlog na lang tayo today. Anyway, today is August 15. I think it's around 8 na. I only have few minutes. Dapat makaalista ako by, I think, around 8:20 kasi dadating na yung bus ko. So, ngayon, magkukulot na lang ako, nakabihis na ako, mag-shoes na lang ako, and then magkukulot ako ng hair. So, kapag may mga extra time kasi talaga ako, pag gusto kong i-feel yung sarili ko, ganon, so, nagkukulot ako. So, today, yan, papakita ko sa inyo kung paano ako nagkukulot. Kala mo magaling? Hindi naman ako magaling, pero, wala lang. Natutunan ko lang siya over time. So, I am using this kind of hair curler. Ang brand niya Conair. Nabili ko lang to sa Walmart. I think, basta less than $20 lang siya. So, what I do is, ayan, hinahati ko lang yung hair ko into 2 parts. Alam mo yung lang naman ako nito. Inuhula-hulaan ko lang naman kung paano. Pero yung rule kasi dito is, dapat you curl your hair papasok, hindi palabas. So, yun yung ina-achieve kong hair. Tapos, usually, yung sa back part ng hair ko, saglit ko lang siya kinukulot. Ganyan. Tapos, nilalagay ko sa likod. Saglit lang kasi, wala lang, para mas natural yung itsura. Tapos, bagsak kasi yung buhok ko. Sobrang bagsak yung buhok ko. So, mamaya-maya, pag nahanginan na siya or na-stress na ako sa life, nagsistraight na siya ulit. So, medyo nagiging, alam mo yun, natural looking siya. And yun, sabi ko nga, work day ngayon. Tapos, Thursday. Tapos, nung past couple of days talaga, sobrang sama ng pakiramdam ko. Siguro nagsimula siya nung, I think it was last week, Thursday, na kinausap ko si Doc na nagpa-consult ako sa kanya. Kasi may nakita akong ayan kita nyo ba guys? Guys, ayan. Parang may bukol. Hindi parang, may bukol talaga siya. Matagal na yan sa akin. Siguro mga more than a month na. I think mga siguro 3 months na nga. Kasi bago pa yun nung nagbakasyon ako eh. So, ayun. Tas, hindi ko siya pinapansin just because hindi naman nga siya kapansin-pansin. Tapos parang nung last week Tuesday, nag-washroom ako. Tapos parang tinali ko yung buhok ko na naka-ban ako. Tapos ayun, parang sabi ko, paano? Napapansin ko na siya. So parang feeling ko lumaki siya. So, because I work in a plastic surgeon clinic, so hindi pa nakakaalam, I work in a plastic surgeon clinic and cosmetic and derm clinic. So, yun, tinanong ko na si Doc, nagpa-consult ako sa kanya. As much as natatakot ako, pero alam mo yun, kasi perks mo na yun eh, you work in a doctor's clinic. So, may chance ka to ask and to have a free consult. So, ayun, tinanong ko na siya. Tapos, ang sabi niya sa akin, it's, nothing to worry about daw, pero gusto niyang i-biopsy para malaman nga kung ano yun. Tapos tinanong ko siya, what are you thinking? Kung ano ba yan? Tapos sabi niya, it may be, lymph node or cyst nga daw. Tapos sabi ko, ba't nagkakaganon? Wala naman akong anong ginawa ko, ganun-ganon. Tapos sabi niya, hindi niya nga din daw alam. Sometimes, meron daw talagang ganyan, tapos hindi din alam yung cause. Kaya, mas gusto niyang i-biopsy para malaman natin kung ano talaga yung diagnosis, kung ano ba talaga siya, kung ano yung dapat gawin, gano'n. Tapos kinapaka pa niya, nung Thursday, hindi ko alam, siguro due to stress, feeling ko nga, alam mo yun, yung psychological, due to stress, parang nung time na nagtanong ako sa kanya, sobrang pula niya, kasi nga hinawak-hawakan ko, di ba? Sobrang pula niya, at the same time, malalim, parang malaki yung pagkaka-ball type niya. Tapos malalim. Tapos yun nga, na hinawakan niya, kinapaka pa niya. Tapos sabi niya, it's too deep, Angel.
ano na nga daw, gawin ko na nga daw sooner. Tapos tinanong niya, kasi Thursday na yon, Thursday na ng gabi, wala na kaming time sa office. Tapos sabi niya sa akin, are you coming tomorrow? Tapos Friday yon. Tapos, or Saturday, do you wanna do it Saturday? Tapos sabi ko, oh, no. Tapos ganun talaga ako. So, walang halong OA, guys. Sobrang, kasi close ko naman si Doc. Tapos, very expressive ako. So, nung sinabi niya sa akin, do you wanna do it Friday or come on Saturday, ganyan. Sabi ko, no, Doc, I'm not ready. I'm scared. Ganun, ganon. As in, paluhod na ako dun sa may pintuan niya kasi gusto niya nang gawin. Tapos sabi niya sa akin, ano, don't worry, what are you worried about? I'll take care of you. Oh, tapos naiyak ako lalo. Tapos, gagano'n na ako. Tapos sabi niya sa akin, mas maganda na nga daw na gawin. Ngayon pa lang, naiyak tuloy ako. Mas maganda na nga daw gawin, ngayon pa lang na hindi pa siya ganun kalaki rather than patagalin ko. Kasi hindi ko masabi kasi attend ako ng concert or may mga gala pa ako. Ayoko yung, parang alam mo yun, may stitch ako dyan, may sutures ako dyan. Tapos sabi na, tapos shinare ko sa mga friends ko na nurses doon sa office. Yung, gawin mo na, ganyan-ganyan. 1 week lang naman yung stitches, tas di yan magsascar, alagaan ka namin. Ganyan. Ano sabi ko, I'm scared. Parang, iniisip ko tuloy, saan ba ako takot? Iniisip ko talaga, okay ba ako nung araw na yun? Pero nung naisip ko, takot ako sa stitches and takot ako sa scar. So, alam ko naman magaling naman yun si Doc talaga. Well recommended naman talaga si Doc. And, yun nga, I trust him nung sinabi niya nga alagaan niya naman ako. Kaya lang, takot lang talaga ako na, alam mo yun, tuturukan ako ng anesthesia. Kasi local procedure siya. So, he's gonna numb the area para kapag nag-cutting siya, wala siyang ma-feel sa akin. Siyempre, takot ako sa anesthesia. So, and then, yung, alam mo yun, yung effects, yung long-term effects ng anesthesia after niya mag-wear off. But, alam mo yun, hindi ko alam, psychological lang talaga na takot ako and ayaw kong gawin. So anyways, ang haba ng kwento ko. So that was last week. Tapos, inobserbahan ko, hindi ako nagpa-biopsy. Just for the record, hindi pa ako nagpa-biopsy. Nandiyan pa siya. So, lumipas na yung 1 week. Thursday na ulit ngayon. Pero nung parang Monday, it was Tuesday. It was Monday evening nagsimula na parang sobrang sama ng pakiramdam ko na hindi pa ako nag-fever ng Monday. And then, pero Tuesday, Monday, hindi ko na maalala. Basta nag-fever ako. Sige, baka Tuesday evening ako nag-fever. Tapos, nag-Tylenol naman ako. Wala ditong Biogesic, guys, sa Canada. We only have Tylenol. Tapos, yan, para acetaminophen din siya. So, ayun, anyway. So, nag-Tylenol na ako. Tapos, medyo okay ako. Nakatulog naman ako ng mahimbing. Tapos, wala na yung sinat and all. But then, the next day, I started coughing na din. Tapos, parang umaano na yung lalamunan ko. Parang umahapdi-hapdi na baka may tonsillitis ako. So, ang daming nangyayari. So, yung sa lalamunan ko, ininuman ko na din ng antibiotics. So, I'm fine. I'm okay. Kaso, yung headache ko naman, wala na akong fever. Ayan, tapos na yung kabilang side, yung left side ko. Tapos, hayaan ko lang siyang ganyan, parang spaghetti curls. Tapos, mamaya, i-brush natin siya para mas maging natural. Tapos, ito naman yung gagawin natin, yung right side. So, ayun nga, Wednesday morning, kahapon, I still have to go to work kasi nga understaff kami. And may isang doctor na nandoon na kailangan nandun ako kasi walang ibang mag-a-assist sa kanya. So, ayun. So, pumasok pa din ako. Tsinagaan ko talaga. Tapos sabi ko, uwi na lang ako ng maaga. Usually, pag Wednesday, mga 4, tapos na yung clinic. So, talagang ginawa ko yung lahat ng task ko ng maaga para makauwi ako, maka-clock out ako sakto 4 or 4:30, ganon. Tapos makabiyahe na ako pa uwi. Kasi sobrang sama talaga ng pakiramdam ko. Nag-Tylenol na din ako ulit. Tapos yun nga, I started coughing na, parang ewan ko, pansin nyo ba sa boses ko ngayon? Hindi ko alam. I'm using a mic, so hindi ko alam. But anyways, yun, parang, alam niyo yun, tapos kagabi pa, sinisipon na ako nung umuwi na ako. Anyway, so, ang daming nangyayari. So, I still have Thursday and Friday para magpagaling at magpalakas. Kasi Saturday,
attend kami ng concert ng mga friends ko, mga friends namin dito sa Mississauga. So yes, attend kami ng concert, Beanieverse concert here in Toronto. But yeah, nakaka-excite kasi we have to dress up. Alam mo naman mga concerts. Tas yung ticket namin sa floor, so parang hindi siya VIP kasi, GA pa din yung binili naming ticket. Pero yun, nasa floor siya. So malay mo, bumaba sa stage sila Colette, sila Mika, sila Maloy. So, ayun, nakaka-excite lang baka makapapicture ako sa kanila. Tapos nasa aisle seat din kami. So, sobrang ganda talaga. Hindi ko sure yung idadamit ko pa. Pero may dadamit na ako. But we'll see. Tapos hindi ko din alam kung ano yung i-hairstyle ko. But usually, ganito lang talaga yung alam kong hairstyle. Tapos hindi din ako ma-makeup, guys. So, kilay lang. Hindi pa nga pantay yung kilay ko. Kilay lang, tapos lashes. Maglalagay ako ng fake lash sa Saturday. Pero ngayong Thursday, Friday, simula nga this week, tinanggal ko yung fake lash ko kasi ewan ko, parang ang bigat sa pakiramdam. But anyways, I'm okay. I'm okay. Ayan, kaya sabi ko mag-vlog na lang ako para meron tayong pinagkakaabalahan, may i-edit ako. Tapos baka yun yung way ko para bumalik yung aking lakas. Kasi malayo yung concert. Dati, parang yung original venue, Markham. Kasi, from Mississauga kami. Tapos, yung venue, pinalitan na nila. Yung Markham nga, malayo na yung sa amin. Parang 40 minutes ata or 1 hour from here. Tapos, nilipat nila to a bigger venue daw. Naging Oshawa. Layo. Mas malayo siya, sis. Pero anyways, kung sino man yung mga nanonood nitong video na to, tapos attend din kayo ng Beanieverse concert here in Toronto sa Oshawa. Yan, kita-kita tayo guys. Picture tayo. Picture tayo ng mga OOTD natin. May mga nagtatanong, yung mga friends ko din tinatanong pag nakikita na nakakulot ako. Tinatanong kung nag-hairspray ako. I don't use hairspray just because ayoko tumigas yung buhok ko. So, gusto ko pag hinawakan ko siya, alam mo yan, soft pa din, ganyan. So, yun, I don't use hairspray. Kaya hindi din talaga tumatagal yung kulot sa akin. There are days, siguro pag naka-conditioner ako or, hindi ko alam. Pero I use this one, hindi ko yata napakita kanina. And I use this one, ano lang siya, heat protectant. So, importante yan guys. Kung nasa Pilipinas ako, mahilig din ako magkulot-kulot tsaka magplancha ng buhok. Pero hindi ako gumagamit yan. Anytime na gagamitan mo yung buhok mo ng any type of heat, kailangan may heat protectant para hindi siya masira. Lalo na sa akin kasi manipis yung buhok ko guys. So, kaya din ako nagkukulot kasi para magka-volume yung hair ko. Kasi kung hindi siya kulot, ano lang siya, sobrang bagsak, ta sobrang flat, manipis, ganon. Meron din nag-suggest nun, pero wala pa kasi ako nakikita. Yung, ano yun, bangs glue? Yung mga ginagawa doon ng mga K-pop artist para hindi daw gumagalaw yung bangs. Hindi daw hairspray yung nilalagay dun eh. Parang glue, ginuglue nila yung hair strands. Pero wala pa ako nakikita. So, kung may alam kayong bilihan, guys, comment down below. Comment down below. Yan. Kasi talaga, yung buhok ko masunod sa hangin. So, kung hanginan to mamaya, kahit anong style ko ngayon, mamaya, all over the place na siya. So, ganyan na lang siya ngayon, guys. Okay na yun. So, ayan, nakikita ko na yung bus pero ayoko tumakbo.
Nakakasira ng beauty. Pati niyo yung buhok ko, loose na siya. Diba? Pero mukhang naman okay, diba? Ay, ayun, isang bus na nga lang from here sa Young and Shepherd. Tapos, mga 2 to 3 stops lang. Kaya siya lakad, mga 15 minutes. Pero, thank you na lang. Maabutan ko kaya, takbo na ako. Okay, bye-bye. So, ayan na nga, nandito na tayo sa office. Work na naman. Bilis lang na oras, alas 10 na. And dito sa office, meron kaming libre na uniform. So, dito na din nilo-laundry. So, kung may naririnig yung ingay, yung laundry, yung load ng cleaning lady namin. So, ayan, nakapalit na ako ng uniform. Ayan lang naman siya. Tapos, usually, pag umaakyat ako, dinadala ko lang yung water ko sa taas kasi, ayun, pag maraming phone calls, ubo-ubo ako. So, kailangan may water. Ito. And then, meron akong extra water. Ito nilalagay ko sa fridge. I'm back here sa basement at lunchtime ko na, around 1:30. So, kakain lang muna ako. And then, balik na ulit ako sa work. Konting chika lang. Hindi masyado busy yung office today, but then maraming phone calls and maraming mga kailangang habulin na paperworks. Pero I think matatapos ako before 5. So, makakauwi ako ng aga. Hey, tapos na ako mag-lunch, guys. Has been half an hour, yun yung lunch break namin. Di na ako nakapag-montage and everything kasi bumaba yung cleaning lady namin and kasama yung manager namin, yung husband ng doctor dito. So, nakapag-chika-chika pa ng konti, so hindi ko na ilabas yung phone ko and all that. But anyways, tapos na ako mag-lunch and babalik na ako sa taas. Dahil hindi na busy, kailangan ko na mag-closing. Kailangan magbilang ng cash and mag-report ng kung may mga invoices. So, yun yung ginagawa natin today. And kapag konti na lang yung coins or kulang na yung bills, we need to change the cash bag. So, para ready siya next clinic day. So, one of the things din na kailangan kong gawin kapag Thursday is linisin or isanitize and yun, wash nga yung mga instruments na nagamit ng doctor namin for the day. Kasi walang naka-duty na nurse. So, it's my responsibility to clean up din. So, nagsastart na ako mag-clean up kasi medyo tahimik na yung office and malapit na akong umuwi. By the way, guys, baka nakita niyo yung pants ko sa previous clips. Baka sabihin niyo baliktad yung pants ko, pero guys, baliktaran talaga siya. Ayan o, baliktaran talaga siya. May bulsa siya dito. Ayan. So, hindi siya baliktad, guys, okay? So, ayun lang naman, dalawang kit yung huhugasan natin today. So, carry na yan. Sa mga curious din pala guys, and ewan ko gusto niyo magpa-check up or what, may isa kaming doctor dito and she accepts patients basta may OHIP, valid OHIP, anything about like mga skin issues, skin problems, mga acne,
even mga fractures sa kamay or mga trigger fingers, mga ganon. She can see patients in person here kung malapit kayo sa North York without a referral. Basta nga may OHIP kayo, valid OHIP. If you have any questions or if you want to get the link, kasi meron kaming link na sinesend out, parang ads namin para mas marami mag-book dun sa new doctor na yon. She's a female doctor, so ayun, kung interested kayo guys, message me on Instagram. It's at Stacy Gel, okay? Yun, so para makabook kayo ng appointment online. Ayan, work is done, guys. Tapos, nandito na ako sa Young and Shepherd. Hindi na ako makapag-vlog kasi low-bat na ako. I'm sorry. Nag-charge ako, pero di kinaya. Ang dami kong phone calls. Tapos si Doc, tawag ng tawag din sa personal phone ko. So, ayun, low-bat na tayo. But anyways, dito ko natatapusin, guys, yung vlog. Thank you sa pagsama sa video na to. And until next time, bye!